Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Marshall. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros Oriental. Nang mga panahong ito, si Marshall ay mula sa isang lumad na angkan sa lugar na pangunguha ng pulot sa mga bahay pukyutan ang kabuhayan. Sa oras na makakuha ng pukyutan, lalo na kung marami ang mapipigang pulot, maibebenta niya ito sa mas mataas na halaga. May suki sa bayan na bibili ng maramihan, kaya't sa oras ng paghahanap ng pukyutan, sinisiguradong marami ang makikita. Pagkatapos ni Marshall sa sakahan, dediretso ito ng gubat upang maghanap. Sinusuot nito ang masukal na bahagi. Hindi nawawala sa tagiliran ang pagkakasukbit ng itak. Proteksyon sa mga ligaw na hayop. Nasa bulsa na rin ng posporo. Ito ang ginagamit kapag nagpapausok. Pampataboy sa mga bubuyog. Isang hapon, minadali na ni Marshall ang pagbungkal ng lupa. Nakapag-iwan na ng bayad ang suki, kaya't nais makakuha kagad ng pulot. Sa kalagitnaan, napansin ang pagdaan ng isang matanda. Hindi pa naman sobrang tanda, ngunit uugod-ugod at umaasa na lamang sa tungkod para makahakbang. Nang matisod ito, dali-daling lumapit upang matulungan. Ngumiti lamang ito at sinenyasan ang binata. Magpepresenta sana si Marshall na ihatid ang matanda. Ngunit ito mismo ang umayaw. Hindi na rin nagpumilit pa ang binata dahil may kailangang tapusin pang gawain. Pagkatapos ng pagbubungkal, inuwi na ang mga kagamitan at nagpaalam sa ama. Hindi naman ito pinigilan, lalo na kung paghahanap ng pulot ang aatupagin. Nag-aagaw ang liwanag at dilim ng mga sandaling yun. Anong oras na rin at malapit ng gumabi. Bago tuluyang pumasok sa gubat, kumuha muna ng tuyong dahon ng nyog para gawing sulo. Sa mga sandaling to, tila may nagturo kay Marshall sa daanan. Dire-diretso lamang siya ng lakad at pagkarating sa unahan, bumungad kagad ang puno ng napakaraming nakalambiting pukyutan sa bawat sanga. Subalit isa sa mga ito ang nakaagaw pansin, ang nasa pinakaitaas. Masyadong matayog ang puno. Hirap ding akyatin dahil malapad ang katawan. Kumuha muna ng mga dahon upang magpausok. Nagsipulasan ang mga bubuyog dahil dito. Habang hinihintay na maubos ang mga ito sa paglipad, nakatingalang nag-iisip kung paano aakyatin ang puno. Hindi naglaon, nagka-ideya rin. Tinaga ang bawat gilid upang magsilbing apakan. Dahil dito, matagumpay na naakyat ang puno. At pagkarating sa ibabaw, natigilan nang makita ang pukyutan. Naiiba ito sa lahat dahil kumikinang ang loob na para bang may nakakulong na alitaptap. Dahan-dahan itong inabot at maingat na sinilid sa timbang nakatali sa bewang. Kinuha na rin ang iba hanggang sa mapuno ang timba. Habang abala sa pagkakatas, hindi maalis ang tingin sa pukyutan na magpas sa mga oras na yon. Kumikinang pa rin. Naaaliw ng patayin ang lamparilla at ito ang hinayaang mag-ilaw sa paligid. Hindi naglaon,
naging malinaw ang pinagmumulan ng kinang. Isang may kalakihang bato. At nang tignan ng loob, makikita ang isang malaking bubuyog. Nasa hinala niya, ito ang reyna ng mga bubuyog ng pukyutang yon. Kumikinang na parang ilaw na malapit ng mapundi. Iniwanan ni Marshall ang pagkakatas. Binalingan ito ng pansin. Hiniwa ang gitna ng pukyutan at kinuha ang bato. Madulas, kaya't inipit niya ito gamit ang dalawang palad upang hindi mahulog. Inilatag sa baso at tinitigang mabuti. Hindi nagtagal. Dali-dali ring binalikan ang gawain nang dumating ang ama. Tuluyang naudlot ang pagkakatas ng mag-imbita ang ama. Nakasanayan na rin nila ang mag-inom dahil sila na lamang ang magkasama sa buhay. Kahit bata pa si Marshall, tinuruan na ito ng ama kung paano lumaklak para kahit papano may pagkakaabalahan sa mga libreng oras. Hindi naman maramihan, saktuhan lang na mainitan ang katawan. Habang umiinom ay napatitig sa baso. Hindi mapakali nang maalalang ito ang pinaglagyan ng nakuhang bato sa bahay pukyutan. Wala na ito at sigurado siyang nalunok. May napansin siyang matigas na bagay na dumulas sa kanyang lalamunan. Ano pa nga ba yun? Walang dudang ito nga ang bato. Napangiwi pa ang binata. Ngunit nang maramdaman na wala namang nangyari, hindi na inisip. Kinabukasan madaling araw pa lang, nagbubungkal na ng lupa itong si Marshall. Ang ama naman ay nagtatanim ng punla ng mais. Binilisan ng pagkilos para hindi na maabutan ng araw. Umiiwas lamang sila sa matinding init dahil minsan na ding inatake ang ama. Habang kumakayod, napansin ng binata ang kakaibang lakas ng katawan. Hindi rin ito nakakaramdam ng pagod. Nang lingunin ang pinagbungkalan, hindi makapaniwalang malayo na pala ang naabot. Kaunti na lamang ay matatapos na ang lahat. Tinawag naman siya ng ama na nagpapahinga sa isang tabi. Marshall, magpahinga ka naman anak. Umiiwas tayong maabutan ng araw. Pero hindi ibig sabihin, hindi na tayo magpapahinga. Halika't magmerienda muna tayo. Nakakagutom at nakakauhaw ang ganitong gawain. Sandali, hindi ka man lang pinagpawisan na. Samantalang ako, malapit ng kapusin ang hininga. Wika ni Tatay Lian. Ay, sinisigurado ko bukas nakalmado ako habang nagtatrabaho para kahit papano, hindi madaling mapagod. Pero, oo nga po no, kailangan din ng pahinga. Ako na po yung magsasali ng kape mo tay. Tugon ni Marshall. Agarang kinuha ni Marshall ang takore. Nagsali ng kape sa tasa at sabay silang nagmerienda sa tabi. Naunang natapos ang ama na kagad ding bumalik sa trabaho. Siya naman sa kabilang banda. Natigilan ng matanaw ang matanda sa hindi kalayuan. Binabaybay nito ang daan. Mabagal ang paglalakad. Iniwanan ng tingin saglit upang ayusin ang pinagkainan. Ngunit laking gulat nang bigla itong mawala. Malawak ang paligid dahil bagong ani. Nasa gitna pa ang matanda ngunit ngayon, bigla na itong naglaho. Nagkibit balikat na lamang si Marshall. Bumalik sa pagbubungkal alinsunod sa wika ng ama. Pagkatapos sa taniman, inihanda ang bote-bote ng pulot pukyutan para maibenta sa bayan. Kinarga na rin ng ama ang sako ng kamote at saging sa kariton na hihilahin ng kalabaw pababa ng burol. Pagkarating sa bayan,
Hindi na kailangang maghintay ng ilang oras para makabenta dahil nag-aabang na ang suki na agarang pinakyaw ang lahat. Tuwang-tuwa si Marshall dahil sa ganitong hanap buhay. Ngayon pa lamang nakaranas na pinakyaw lahat ng paninda. At bonus pa, mataas na halaga ang binayad sa kanya. Nakabili sila ng bigas, pagkain, mga gamit, at iba pang naibigan sa pamilihan. Pagkatapos nito ay umuwi na rin para magpahinga. Habang nakasampa sa duyan sa lilim ng puno, biglang sumagi ang paglunok ng bato. Kinapapa ang lalamunan hanggang tiyan. Nagbabaka sakaling masipat ang bato. Napabuntong hininga na lamang ang binata. Maliit lang naman yun pero nakakabahala. Hindi ko alam kung ano yung bagay na yun kaya syempre kakabahan ako. Di pa ako tumatae. Kaya sigurado kung nasa tiyan ko pa yun. Sana lang talaga mailabas ko mamaya. Hindi nagtagal. Narinig ang ingay ng kalabaw. Otomatikong tumakbo papunta sa pastulan. Naabutan ang mga rebeldeng nasapilitan itong kinakatay. Hindi naman nila pagmamay-ari ang kalabaw. Ngunit dahil minsan nanghihiram para gamitin sa pag-aararo, hindi niya ito kayang baliwalain. Lalong humigpit ang pagkakakuyom ng kamao. Malaki ang pagkakangiti ng mga rebelde habang nag-aagaw buhay ang kalabaw. At nang tuluyang maitumba, dito na kumilos si Marshall. Hinubad ang pang-itaas na damit upang ipangtakip sa muka. Pagkatapos ay inagaw ang atensyon ng mga ito. Hoy, grabeng gutom naman yan mga pare. Ilang taon ba kayong hindi nakakain? Para kalabaw yung itumba nyo. Sa laki ng hayop na yan, aabuti ng ilang buwan bago maubos. Sita ni Marshall. Nagkatinginan ang mga rebelde. 5 lahat ang mga ito. Ang isa na may mahabang buhok ang lumapit sa kanya. Nay, kung ako sa'yo, dumiretso ko na lang sa pupuntahan mo. Huwag ka nang makialam dito. Kung ayaw mong magilita ng leeg at nagtakip ka pa talaga ng muka, para kang timang. Wika ng rebelde. Nagtawanan ang mga ito. Ngunit dahil seryoso si Marshall, pinakitaan ng kamao. Lalo pang humalakhak ang grupo. Patpatin kasi itong si Marshall. At kung titignan, isang hampas ng hangin ay pwede nang tangayin. Abat, sira ulo yata ito Kung makahamon akala mo may laman yung katawan. Puro lang naman buto. Oy Noy, uulitin ko para malinawan ka. Kung ako sa'yo, dumiretso ka na lang sa pupuntahan mo. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras dito. Dahil hindi kami magsasayang ng lakas sa katulad mong... Ay sus Mariosep. Tumalikod ang mga ito upang balingan ang kalabaw. Ngunit bago pa magalaw ang laman, humiyaw ang isa. Nagulat ang lahat ng itumba ni Marshall. Hindi nakatayo dahil bali ang binte. Rumesponde ang iba ngunit pasimpleng binalian ng braso at binte. Kanya-kanya sa pagdaing ang mga ito. Ang natira, ang lalaking may mahabang buhok. Gulat na nakatitig kay Marshall. Umayos din at binalandra ang masamang titig. Uy, huwag mo akong tignan ng ganyan kung ayaw mong matulad sa kanila. Wika ni Marshall. Huwag mo nga akong pagsalitaan ng ganyan. Baka paglamayan ka mamayang gabi. Sino ka ba? Ha? Ipakita mo ang tunay mong mukha. Pananakot ng rebelde. Bumunot ito ng baril sabay tutok sa ulo ni Marshall.
Hindi rin maintindihan ng binata kung bakit hindi man lang siya natakot. Taas noong hinarap ang rebelde. Nang magpaputok ito, otomatikong kumilos ang katawan upang umiwas. Nang makatsyempo, sinakalang rebelde. Tangka na sanang pupuruhan nang magsalita ito. Wag, maawa ka sa akin. Hindi na namin kukunin yung kalabaw. Pasensya na. Pasensya na. Kung gusto mo babayaran na lang kita. Magkano ba? Ngumiti ng nakakaloko si Marshall nang maramdaman ang takot nito. Dahan-dahang binitawan ng binata. Iniwanan ang mga kasama at kumaripas ng takbo. Paika-ika, gumagapang na lumayo ang natirang rebelde. Nang mawala na ang mga ito, dumating si Tatay Leon at Mang Juan, ang may-ari ng kalabaw. Laking pasasalamat sa pagharap ni Marshall sa mga rebelde. Tulong-tulong din sila na maikarga ito at maiuwi. Para hindi masayang, binalot ng kilo-kilo at binenta sa murang halaga. Binigyan din ng parte ang binata bilang dagdag pasasalamat. Habang nakaupo sa hagdan, napansin ni Marshall ang pagtitig ng ama. O tay, bakit naman po kayo ganyan makatingin? May problema po ba tayo? Nakita ko ang ginawa mo kanina. Kung hindi ko lang kilala ang hubog ng katawan mo, masasabi kong ibang tao yon. Magkasama naman tayo araw-araw dito sa iisang bubong. Pero bakit parang may parte ng pagkatao mo ang hindi ko nalalaman? Paano ka natutong makipaglaban sa delikadong tao katulad ng rebelde? At lalong paano mo nagawang iwasan ang bala ng baril? Ginulpe mo rin sila ng walang kahirap-hirap. Kung tutuusin, sa pagtatanim at paghahanap buhay lamang umiikot ang buhay natin. Pero paano? Hindi ko na alam. Ang dami kong tanong magmula noong nakita kita kanina. Ngayon, sabihin mo sa akin. Natahimik ang binata. Napahugot ng hininga. Hindi naman siya nakaramdam ng kaba sa mga tanong. Sa halip, kagaanan ng loob. Kaso lang, wala din itong ideya kung ano ang isasagot sa ama. Kamot ulo lamang ang binata habang kaharap ito. Ang totoo po niyan, tay, hindi ko din po alam eh. Nung naabutan kong sapilitan nilang kinakata yung kalabaw ni Mang Juan, nakaramdam ako ng galit at kagustuhang ipagiganti kaya yon. Hindi ko nga alam kung paano nagsimula basta sa pagkakaalam ko, nagulpi ko na yung mga rebelde. Ay nako, ang dami ko nang iniisip dumagdag pa yung ginawa mo kanina. Ang mabuti lang doon, tinakpan mo yung pagmumukha mo. Sa ganong paraan mahihirapan silang makilala ka. Kung sakali mang bumalik para magigante. Sa susunod, huwag ka nang makialam para walang problema. Ayos ba yun, anak? Tumango lamang si Marshall bilang pagsagot. Makalipas ang ilang oras, mag-isa na lamang si Marshall na nag-aayos ng kamote sa silong. May dingding kaya't ligtas pa rin kahit 10 oras na ng gabi. Hindi naglaon. Umalingaw-ngaw ang ingay. Nagmumula naman sa baka at mga manok. Otomatikong kumilos muli ang katawan ng binata. Nagbago ang pakiramdam. Kagustuhang alamin ang nangyayari. Yon ang nasunod. Natagpuan na lamang ang sariling nakatanaw sa grupo ng mga rebelde na tinatangay ang mga manok at baka. Nang bilangin hindi naman umabot sa 10. Sinigurado muna ni Marshall na makakarating sa unahan kung saan malayo sa bahay-bahay. Humarang siya ng nasa kalagitnaan na ng taniman bago tuluyang marating ang bundok. Nagulat ang mga ito. Agarang itinutok ang mga armas sa binata.
Buwiset. At sino ka naman? Noong nakaraan may humarang din sa amin eh. Punyemas, ito pala ang binatang humarang sa amin eh. Hindi maganda to. Malakas yan! Nakilala ni Marshall ang nagsasalita. Ito yung rebelde na may mahabang buhok. Nagtago sa likod ng mga kasamahan. Isang binata lang, natatakot ka na? Hoy, ilang dekada na tayo sa pagiging rebelde. Kung sino-sinong makapangyarihan yung nakaharap natin at nagawang patumbahin. Tapos sa isang binata naduduwag ka? O sige, tumawa lang kayo. Tignan natin kung makakatawa pa kayo kapag nagpakitang gilas na ang binatang yan. Tama siya. Mabuti siguro kung makinig kayo sa kanya para hindi na tayo umabot sa punto na may mapuruhan pa sa inyo. Ibalik nyo ang mga manok at baka. Alam mo, hindi kami naging rebelde para maging sunod-sunuran sa nais ng binatang katulad mo. Kaya iho, ukti ka na lang at matulog. Huwag masyadong makialam sa iba. Ito ang madalas na ikapapahamak mo eh. Sige na, habang mabait pa ako. Natatawang umiling si Marshall. Natigilan ang grupo sa kilos niyang yun. Nagawang sumabay at biglang sumugot. Otomatikong umandar ang pagiging maliksi ng binata. Mabilis na nailagan ang bawat pag-atake. At nang makagante, siniguradong mapupuruhan ang mga ito. Sumapul ang kamao sa bibig. At sa bawat suntok, dalawa lamang ang patutunguhan. Pagkahilo o hindi naman pagkatumba. Bumulot na ng barilang isa. Nagpakawala ng putok ngunit mabilis pa sa kidlat na nakailag si Marshall. Pinaghalong gulat at pagkamangha ang makikita sa mukha ng mga kalaban. Nakuha pang magtanong kung paano ito nagawa. Ngunit suntok lamang ang sinagot ng binata. Ang natira, yung rebelde na may mahabang buhok na nagpakilalang si Pekto. Agarang sinabi ang pangalan dahil sa takot. Ito ang nagpresentang ibalik ang tinangay na mga hayop. Sinamahan pa ito ni Marshall upang makasigurado. Pagkatapos, maamong nagtanong kung pwede na ba siyang umalis. May naisip namang kalokohan ang binata. Sa oras na magkita tayo ulit, siguraduhin mong may bibigay ka sa akin ha? Dahil kung wala, baka maisipan kong bawasan yung mga ngipin mo. Ayos ba yan? Parang tutang tumango ang rebelde. Kumaripas ng takbo ng payagang umalis. Natatawa na lamang ang binata sa takbo ng mga pangyayari. Pagkabalik, hindi nakaligtas sa ama. Nakaabang sa hagdanan at sinalubong ito ng mga katanungan. Sino nga bang karatista ang sumapi sa'yo para pasimpleng bugbugin ng grupo ng mga rebelde? Mula tayo sa angka ng hindi katapangan pero hindi rin duwag. Pero sumobra naman yata yung galaw mo. Umaming ka nga na. Ano bang nakain mo para kumilos ka ng ganyan? Itinuring kong kamatayan ang pagharap sa mga rebelde pero ikaw, sa'yo pa sila natatakot. Nang sandaling binanggit ng ama ang tanong na ano ang nakain para kumilos ng ganyan, sumagi sa isip ni Marshall ang bato na mula sa bahay pukyutan. Dali-daling hinanap ang timbang pinaglagyan. Naroon pa din ito. Laking gulat ng mag-ama. Dahil kahit wala ng bubuyog, patuloy pa din itong naglalabas ng pulot. Tay, ito po, yan po yung bahay pukyutan kung saan may nakuha akong bato. Aksidente ko nga pong nalunok yun eh. Pagkatapos nakaramdam ako ng kakaibang lakas. Ni hindi nga po ako napapagod. Tapos yung tapang, sa tingin ko, hinuhugot ko rin sa batong nalunok ko.
Sigurado po ko. Sandali lang. Bato mula sa bahay pukyutan. Nalunok tapos biglang nagkalakas. Biglang tumapang. Anak, nakainom ka ba? Palis yata yung alak na tinungga mo Ay nako, tatay talaga ang hilig magbiro. Totoo nga po. May bato dyan sa bahay pukyutan. Nung tinignan ko pa nga po yung loob, nandun yung reyna ng mga bubuyog. Kumikinang pa nga yun tay. Parang ilaw na mapupundi. Kakaiba yun tay. Mahiwaga. Baywaga talaga. Lumakas ka tapos tumapang pa. Ano pa ang kaya mong gawin? Natatawang wika ng ama. Itinuring na biro ang lahat. Napabuntong hininga dahil wala rin siyang matibay na patunay para suportahan ang sinasabi niya. Subalit hindi na bahala dahil alam sa sariling totoo ang sinasabi. Sa paglipas ng mga araw, naguguluhan si Marshall dahil madalas nakikita ang matanda. Sa tansya niya, nasa edad 50 pa lamang, ngunit ang lakad ay sobrang bagal. Mahigpit ang hawak sa tungkod. Ito ang nagsisilbing sandalan. Sa kaparehong daan lamang ito namamataan. Nang magkaoras si Marshall, dali-dali itong sinundan. Ang problema, kahit gaano pa bilisan ang paghakbang ay hindi maabutan. Gayunpaman, nabuti pa rin ng binatang sundan hanggang sa nakarating sa puno kung saan nakuha ang bahay pukyutan. Sa puntong ito, sa bawat sanga ay may makikitang bahay ng bubuyog. Lalong naguluhan dahil hindi pala ito matanda, kundi isang dalaga. Makinis ang balat, matingkad ang mga tenga, kulay asul ang mga mata, at ang mga buhok ay naging maninipis na baging. Sa isip-isip ni Marshall, isa itong engkantada. Tama ang iyong hula, binata. Isa nga kong engkantada. Huwag mo sanang bigyan ng masamang kahulugan ng pagpapakita ko dahil gusto ko lang makasigurado na nasa iyo na ang mutya. Ang batong nakuha mo mula sa bahay pukyutan ay isang makapangyarihang mutya. Hindi ko na kailangang sabihin ang taglay nitong lakas dahil nararamdaman mo yun sa nakalipas na mga araw. Ang tanging gagawin mo na lamang, alagaan itong mabuti at babala ko lang din, huwag mong aabusuhin para hindi ka talikuran. Ngunit kahit ganong kahaba ang sinabi ng engkantada, nakulangan pa rin si Marshall sa paliwanag. Masyado pa itong maraming tanong kaso biglang naglaho ang nilalang. Sa puntong ito, malinaw na sa kanya na nagmula sa nalunok na bato ang pambihirang tapang at lakas na nararanasan. Subalit hindi sapat ang sinabi ng engkantada para maglaho ang katanungan sa isip. Sa pagdaan ng panahon, hindi na nakita pa ni Marshall ang engkantada o kahit ang anyo nito bilang matanda. Kasabay naman ito ang pagkamangha sa bigay na swerte ng mutya. Hindi lang sa pagyabong ng pananim pumapabor, maging sa iba pang oportunidad. May dumating na balita mula sa mga kaanak na nakapagtrabaho sa abroad. Balak kunin si Marshall upang paaralin doon. Ngunit tumanggi ang binata dahil hindi magawang iwan ang ama. Si Tatay Leon din naman, bibigyan sana ng kontrata para maging manager sa maliit na kumpanya ng dating kaklase. Nakapagtapos bilang mechanical engineer, ngunit hindi pinalad na makahanap ng matinong trabaho noong araw. Kaya't nauwi sa pagsasaka. Nawala na rin sa isipan na gamitin ang kursong natapos
Nakatutok lamang ang atensyon sa hanap buhay at kay Marshall. Pero magalang na humindi si Tatay Leon. Mas piniling manatili sa kasalukuyang buhay. Dahil kahit papano, umaasenso na rin unti-unti. Nakapagpatayo ng maayos na tirahan. Meron na ring baboyan, manukan, kambingan at malawak na lupaing sakahan. Nang makapag-ipon, bumili ng lote upang maidagdag sa mga ari-arian. Sapat na ito para sa kanila, kaya't ang mga oportunidad, hinihindian kahit na mas malaki ang kikitain kumpara sa kasalukuyang pinagkakakitaan. Ngayon na pumapabor sa atin ng swerte, lilipat pa ba tayo sa ibang pagkakakitaan? Dininig ng langit ang matagal ko ng dasal. Kaya ngayon na dumating, hindi na dapat pang pakawalan. Pero anak, may hindi pa ako naiintindihan sa'yo. Habang tumatagal parang lumalakas ka, ni hindi ko nakitang nagpahinga ka matapos ang mahabang araw na pagtatrabaho sa taniman. Ano ba talaga? Ito pa rin ba yung bato na sinasabi mong nakuha sa bahay pukyutan? Oo nga po tay, ayaw nyo naman pong maniwala. Total na pag-usapan na rin naman natin ngayon. Ipagtatapat ko na po sa iyo yung tungkol sa engkantadang nakasalamuha ko. Sa tingin ko nga, sa kanya galing yung mutsyang to Ang sabi niya, Ay naku, si tatay naman Huwag ka munang tumawa. Pasensya na. Noong una sabi mo ba to? Tapos ngayon engkantada. Sabog ka ba anak? Ayan tayo tay Nagtatanong ka tapos kapag sasagutin ko tatawanan mo lang ako. Huwag na nga. O sige, sige. Hindi na ako tatawa. Ano ba yun anak? Ikwinento ni Marshall ang nangyari ng araw na nakasalamuha ang engkantada. Minadali ang pagsasalaysay dahil hindi na mapigilan ng ama ang pagtawa. Lumalakas ang paghalakak nito. Hirap paniwalaan ang sinasabi ng anak. Nakangusong tumigil si Marshall habang ito ay patuloy pa rin sa pagtawa. Hindi na lamang pinansin ng binata. Iniwanan ito sa tindahan. Subalit muling napalingon ng dumagsa ang mga rebelde upang manloob. Nasagad ang galit ni Marshall nang makitang tinutukan ng barilang ama. Mabilis ang hakbang na bumalik. Binawi ang armas at pinaputokan ng sunod-sunod ang grupo. Hindi naman ito tinamaan. Tinatakot lang. Nagsitakbuhan ang karamihan. Ngunit may iisang nanatili. Ikaw pala ang sinasabi ni Pekto. Binatang hindi natatakot sa bala ng baril. Ano nga ba ang kaya mong gawin, iho? Magmula kasi noong madinig ko ang tungkol sa'yo, napapaisip ako kung ano ang mga kakayahan mo. Magkasama pala kayo ni Pekto. Kamusta mo nga bala ako sa kanya? Hindi na siya nagpakita sa akin Pakisabi, nasasabi ka kung makausap siya. At ikaw, ano bang pangalan mo? Ganitong oras talaga kayo nananalasa kapag hindi na rumuronda sa paligid ng militar. Wika ni Marshall. Palihim na sinisenyasan ang ama na umalis muna. Agarang binato ang kamay ng rebelde nang tangkaing barilin si Tatay Leon. Bumaling ito sa kanya. Masama ang titig. Magaling. Magaling. Paano nga bang hindi? May hawak ka namang mutya, hindi ba? Nararamdaman ko ang enerhiya nito mula sa katawan mo. Nalunok mo yata Pero ano nga ba ang kaya mong gawin bukod sa pag-ilag at pag-iwas? Pambubugbog? May alam ka pa bang gawin? Gusto mo subukan natin? Makahulog ang wika ng rebelde. Binaba nito ang armas at iba pang patalim na nakasukbit sa tagiliran.
Pinakita nito kay Marshall na wala na siyang sandata. Nakangiti ng nakakalokong humarap sa binata. Oh, ano na naman yung trip mo sa buhay? Kung makahamon ka parang napakalakas mo eh. Baka nagtatapang-tapangan ka lang ha, para hindi ka magmukhang duwag. Ngunit biglang natahimik nang magbago ang aura ng kalaban. Naglabas ng garapa ang rebelde. Pinahid sa mga palad. Pagkatapos pa isa-isang binigkas ang salita na ito lang din ang nakakaunawa. Kunot noong tinitiga ni Marshall hanggang sa nakaramdam ng paninigas ng mga daliri. Sinundan ito ng bahagyang pagkahilo at puwersa na parang kinukuyog ng hindi nakikitang kalaban. Nang balikan ng rebelde, malaki ang pagkakangiti sa mukha. Hindi niya maunawaan ang ginawa nito dahil nangyayari ang hindi maipaliwanag na kaganapan sa pamamagitan ng pagsasalita. Gayunpaman, nagkibit balikat lamang siya sabay kontra ng lahat ng ito. Sa simpleng paglapit sabay suntok, naputol ang ginagawa ni alias Cobra. Tumilapon ito sa dingding. Hawak-hawak ang dugo ang ilong. Naaasar itong tumawa. Masama pa ring nakatitig kay Marshall. At sino ba ang nagbigay sa'yo ng mutsyang yan? Anong klase ng mutya ang meron ka para makontra ang Tigalpo ko? Tigalpo pala ang tawag sa ginawa mo. Maayos magaling. Pero hindi sapat para patumbahin ako. Sandali nga, hindi ba sabi mo alam mong may mutya ako? Bakit naglakas loob ka pang maghamon? Tignan mo, nabasag tuloy ang ilong mo. Huwag mong ibahin ang usapan. Sagutin mo ang tanong ko. Anong klase ng mutya ang meron ka? Mutya na kayang talunin ng sino mang maghamon. Maiksing tugon ni Marshall. Sabay pakawala ng sunod-sunod na suntok sa rebelde. Kung hindi lang umawat ang ama na si Tatay Lean, tuluyan niya nang mapapatay ang tao. Tama na. Wala ka ring pinagkaiba sa taong yang kung papatayin mo siya. Ilang libong buhay na ang pinatay niyan. Masahol pa sa demonyo ang kaluluwa. At kung papatayin mo ang buhay na yon, malamang magiging masahol din ang kaluluwa mo. Gusto mo ba yon, Marshall? Pasensya na po, Tay. Gusto ko lang naman turuan ng leksyon niyang inutil na yan eh. Kung makaasta, akala mo sinong hindi mamamatay-matay. O tama na. Sapat na yung pambubugbog mo para magtanda. Sigurado kung hindi na yun babalik dito. Dito lamang kumalma ang binata. Binalingan na lamang ang nasirang bahagi ng tindahan at binalik sa ayos. Paglipas ng ilang buwan, tuloy-tuloy pa rin ang pasok ng swerte sa negosyo. Ngunit napansin ni Marshall na habang tumatagal, nangihina na si Tatay Lean. Maayos tignan ang pisikal na itsura, ngunit kung pakikiramdamang mabuti, malalaman na merong mali. Isang gabi, nagpahinga na silang dalawa. Magkaiba na ang kwarto ngunit dinig na dinig ni Marshall ang pag-aray nito. Nang silipin, may malaki itong sugat sa kaliwang binti. Para na itong bahay pukyutan na maraming butas-butas. Nakakadiri pakinggan ngunit ito ang nangyari. Sa pagsasalaysay ni Tatay Lean, may lalaki itong nakabangga doon sa taniman. Tumama ang binti sa bato ngunit hindi naman ito nagkasugat. Hindi rin nakilala kung sino ang lalaki dahil may takip ang muka. Duda si Marshall na ito ay walang iba kundi ang rebeldeng nakasagupa sa tindahan. Ito lamang ang naiisip na pwedeng makagawa ng ganito dahil meron itong kakayahan sa Tigalpo. Walang ideya si Marshall sa gamutan,
Ngunit nang maisip ang bahay pukyutan kung saan nakuha ang mutya, na magpasa hanggang ngayon ay naglalabas pa rin ng pulot. Kumuha ito ng parte at piniga sa sugat. Sinamahan ng taimtim na panalangin sa mutsyang hawak na sana'y gumaling ang kalagayan. Hindi siya binigo. Naging tuyo ang sugat matapos kapitan ng pulot. Pagkatapos, nagpunta sa gubat upang hanapin ang rebelde. Subalit hindi na pala kailangan dahil may nangyari ng sagupaan laban sa militar. Nagtago si Marshall sa tuktok ng burol habang pinapanood ang sagupaan. Natanaw niya ang rebeldeng mahusay sa Tegalpo, ngunit hindi naglaon. Tinumba ito ng mga bala. Tumagos sa ulo kaya't wala na talagang pag-asa. Hindi umalis ang binata. Sinigurado munang tapos na ang buhay ng mga rebelde. At nang makitang tinambak ng sundalo ang mga bangkay at kinarga ng sasakyan, nakahinga ng maluwag ang binata. Tignan mo nga naman yung pagkakataon, oh. Siya na yung humanap ng paraan para ligpitin ka. Pati ba naman si Tatay Lian idadamay mo? Awa na lang sa Diyos. Ang militar na mismo ang tumapos sa'yo dahil kung ako, gugutay-gutayin ko lahat ng parte ng katawan mo. Wika ni Marshall habang hinahatid ng tanaw ang papalayong mga sundalo. Sa paglipas ng panahon, sa awa ng may kapal, hindi na nasundan pa ang mga kaganapan. Lumipat na sila sa sentro ng bayan kung saan hirap na ang mga rebelde na pasukin. Sa bagong tirahan, patuloy ang buhay ng mag-ama. Pagnenegosyo ang pinagkakabalahan kung saan kumikita ng malaki. Marami na ring naipundar at nagpapautang ng pera sa sino mang maisipan na magtayo ng negosyo. Magpasa hanggang ngayon, tinatangkilik pa rin ni Marshall ang presensya ng mutya na nasa katawan. Inaalaga ang mabuti, hindi inaabuso. Alinsunod sa bilin ng engkantadang nagbabantay. Sa mutya, mula sa reyna ng pukyutan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Allen. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Siquijor. Si Allen, panganay sa 8 magkakapatid. At dahil sa hirap ng buhay, maaga itong natutong magtrabaho. Hindi naging madali ang buhay. Minsan kulang pa ang kinikita ng ama sa pagtatrabaho sa bukid. Kaya si Allen ay nagpasya ng tulungan ang pamilya. Sa halip na magtagal sa pag-aaral, mas piniling sumama sa mga mangingisda. Doon niya natutunan ang buhay sa dagat. Ang malamig na simoy ng hangin, ang malakas na alon, at ang mga gabing tanging mga bituin ang ilan sa mga saksi sa kanilang paglalaot. Sa isa sa mga biyahe, nakilala ni Allen ang isang binata na tubong Siquijor, si Eric. Kakaiba ang binatang ito sa lahat ng mangingisdang nakasama. Marami itong alam sa mga pamahiin. Mga kwento tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mga mata. Ayon sa kanya, may mga lugar sa dagat na binabantayan ng mga espiritu at may mga bagay na hindi dapat galawin ng tao. Ngunit para kay Allen, mga lumang kwento lamang ito. Isang araw, habang nasa laot ang kanilang bangka, napansin nila na halos walang mahuli. 2 araw na silang naghahagis ng lambat, ngunit halos wala pa ring isdang nahuhuli. "Ano ba yan, pare? Parang binamalas yata tayo ngayon ah." Wika ni Allen.
Ganun talaga pare. Hindi naman palaging nasa atin yung swerte. Habang nag-uusap ang dalawa, may napansin si Eric sa malayo. Tignan mo yun oh. Sa hindi kalayuan, may isang bangka na mukhang nagpapasabog sa dagat gamit ang dinamita. Kaya naman pala wala tayong mahuling isda. Dahil dito, nagpasya ang kapitan ng bangka na bumalik na lamang muna sa pantalan. Pagkarating doon, bigla itong niyaya ni Eric. Olin, gusto mo sumama sa akin sa Sikihor? Sikihor? Malayo yun ah. Oo, pero maganda doon. Saka meron akong ipapakita sa'yo. Dahil wala namang ibang gagawin, sumang-ayon ang binata. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang mahabang biyahe. Mula Negros ay nagbus sila papuntang Dumaguete. Mula roon, sumakay sila ng barko papuntang Sikihor. Halos maghapon ang naging biyahe. Pagkarating sa tahanan nila Eric, halos hindi na makalakad si Allen sa pagod. Pare, parang nalasog yung bituka ko sa biyahe ah. Ganun ba? Pero sabi ko sa'yo, sulit yan. Pagsapit ng gabi, naglakad sila sa dalampasigan. Tahimik ang dagat. Ang mga alon ay dumadapos sa buhangin na parang mga bulong. Habang naglalakad, may napansin si Allen. May isang batong kumikinang sa buhangin. Parang may sarili itong liwanag. Pare, tignan mo yun oh. Lumapit si Eric. Biglang nanlaki ang mga mata. Teka, hindi yan karaniwang bato. Ano ba yan? Sa tingin ko, mutya yan ng karagatan. Dagdag pa ni Eric. Ang mga mutya ay bihirang bagay na pinoprotektahan ng mga elemento ng dagat. Sinasabing nagbibigay ito ng swerte sa sino mang piniling may-ari. Ngunit habang tinitignan nila ito, may napansin si Eric. Pare, may nakatayo sa likod mo. Pagkalingon ni Allen, wala naman itong nakita. Ngunit si Eric ay nakatingin sa dagat na parang may tinitignan. Yan yung bantay ng mutya. Biglang nagliwanag ang mutya. May mga maliliit na liwanag na nagsimulang lumutang sa hangin. Parang mga alitap-tap na ginawa sa liwanag at sa hindi inaasahang pangyayari. Kay Allen lumapit ang mga ito. Pare, mukhang ikaw ang napili. Ako? Hindi nga ako naniniwala sa mga ganyan. Hindi ikaw ang pumili, kundi yung mutya. Dinampot ni Allen ang mutya. Nang sandaling hinawakan niya ito, may naramdaman itong kakaibang init sa palad. Para ding may mga bulong na dumaraan sa hangin. Makalipas ang ilang araw, bumalik sila sa Negros. Muling naglaot ang bangka. Madilim ang dagat na madaling araw na yon. Nakatayo si Allen sa unahan ng bangka. Bigla na lamang parang may nadinig siyang bulong sa isipan. Tila may nagsasabi kung saan sila dapat maghagis ng lambat. Bigla itong napasigaw. Eric, ibaba niyo na yung lambat! Sumunod naman ang lahat. Ilang oras nilang binabad ang lambat at pagsapit ng umaga, hinila nila ito. Halos hindi makapaniwala ang lahat. Napakaraming isda ang nahuli. Halos 1 tonelada. Mula noon ay tuloy-tuloy ang swerte ni Allen sa dagat. Nakabili ito ng sariling bangka at hindi nagtagal.
Nadagdagan pa ito. 1, 2, 3, hanggang sa umabot sa 10 bangka ang kanyang pag-aari. Ngunit hindi niya nakalimutan ang kaibigan. Binahagi niya ang tagumpay kay Eric. Tumulong din siya sa mga mahihirap na mangingisda sa Negros. At sa paglipas ng mga taon, nagkaroon nito ng sarili niyang pantala ng isda. At ang mga huli nila ay umaabot na sa ibang bansa. Ngunit kapag tinatanong kung paano nagsimula ang lahat, isang bagay lamang ang sinasabi. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang bagay na natagpuan sa isang madilim na gabi sa Siquijor at sa isang bagay na natagpuan sa buhangin ng dagat. Ang mutya ng karagatan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.